Magandang umaga mga ginigiliw kong kapatid. Ngayong araw ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Ang banal na misa ay pangungunahan ng ating kura paroko, si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Batang sa ating sumila ay anak na ibinigay upang maghari ng busa, taglay ay dakilang umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Malhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, minulwanhati ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Isaías na sa pamamagitan ng isang sanggol na kikilalaning prinsipe ng kapayapaan, ipagkakaloob ng Panginoon ang kapayapaan at pagbubunyi sa kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng masamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Median. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang nakapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papananatilihing sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, ipararig yaong tugtog,
at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ipinaalaala sa atin ni Apostol San Pablo na isabuhay ang ating karangalan bilang mga anak ng Ama sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila,
Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Alam naman po nating lahat na ngayon ay ating ipinagdiriwang ang pista ng banal na bata. Sa Ingles, Feast of the Holy Child. At mas kilala sa tawag na Santo Niño. Ito po ang pinakalumang debosyon na nakagisnan ng mga Pilipino. Pinakalumang debosyon. Debosyon sa Santo Niño. Sapagkat ayon sa kasaysayan, dumating si Magellan 1521. At sinasabi ang unang handog niya o regalo kay Doña Juana ay ang imahe ng batang banal o Santo Niño. That was in 1521. Umalis sila ng Pilipinas, yung mga natirang Kastila. At bumalik yung Kastila after more than 40 years in 1565, ayon sa kasaysayan. After 40 years, bumalik ang mga Kastila. At nagulat sila. Yung imahe ng Santo Niño ay nasa altar. May mga bulaklak at pinagdadasalan. Kaya, yun ay tanda na kahit iniwan nila ang imahe ng Santo Niño, hindi iso sinantabi ng mga ninuno natin. Iginalang, pinagdasalan, kinagiliwan. Kaya ito ang pinakalumang debosyon sa Pilipinas. Sapagkat ito ang unang imahe na nakagisnan ng ating mga ninuno. Yun nga lang pinakalumang debosyon, pinakabatang larawan ng Diyos. Parang isang kabalintunaan. Pinakalumang debosyon, pero ito yung pinakabatang imahe ng Diyos. Kung kaya naman, labis na kinagigiliwan ang Santo Niño. At alam naman din po natin, dati na uso, yung Santo Niño pinipihisan ng pampulis, bumbero, teacher, kung ano-ano pang mga uniforme. May nakita ko security guard. Ganun kinagigiliwan ang Santo Niño. At bakit po kinagigiliwan? Sapagkat ang unang larawan ng Diyos na pinakita sa ating ninuno ay isang bata. Batang kagiliw-giliw, hindi nakakatakot. That was the first image, the image of God that our forefathers saw was a gentle child. Hindi threatening, hindi nakakatakot. Kaya ang Diyos ay, na siya nagkatawang tao, sa pamamagitan ng bata, hindi threat ang bata. Alam ng matanda, akala niya ang bata, hindi threat.
Kaya kinagigiliwan. Paano kung dumating ang Diyos na isang Nazareno, yun ang pagpapakilala? Baka natakot yung mga tao, yung mga ninuno natin. Paano kung ang unang imahe ng Diyos ay parang haring mabagsik? Baka nasindak yung mga ninuno natin. Kaya ang Diyos nagpakita sa isang batang magiliw, a gentle child, not a threatening person. Kaya pala kinagigiliwan natin. At ganoon naman lagi ang Diyos pag nagpakilala, yung hindi threatening, hindi nakakatakot, kundi Diyos na parang bata, kinagigiliwan at magiliw sa mga tao. Tandaan po natin, yung mga may sakit na dinala kay Jesus, lahat kanyang pinagaling. Wala siyang tinanggi. Lahat ng hiling sa kanya, pinagbigyan niya para sa kabutihan ng tao. Kaya kinagigiliwan po pala. Sapagkat yun ang imahe. Yun ang imahe. Larawan ng bata na hindi nakakatakot. At yan ang ating ipinagdiriwang. Patuloy nating kagiliwan si Jesus. Sadyang kagiliw-giliw ang Diyos sapagkat napakabuti sa atin. At itong Santo Niño ay tanda ng biyaya ng pananampalataya. Unang imahe, larawan ng Diyos na nakita ng tao sa Pilipinas, ang Santo Niño. At naganap yan 500 years ago. Kaya itong 2021 ay ika-500 year ng ating Kristyanismo. Kalamandaang taon ng ating Kristyanismo. 1521, 2021. 500 taon na pala ang pananampalataya sa ating bayan. At marahilingit sa ating kaalaman at sa inyong kaalaman, marami din na rin nagawa ang pananampalataya sa buhay natin. Hindi ko na po babanggitin ng napakarami, pero masasabi ko po, I have personal knowledge na yung pananampalataya hindi na nagaganap sa pagsamba. Yung pananampalataya ay naisasagawa sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng simbahan. Saksi po ako dyan. Sabi ko nga, I have personal knowledge. Sabagat sa mga ibang programa, I was directly involved. Hindi lamang feeding. Yung mga scholarship, livelihood, pabahay, pagtulong, at pagpapagamot, napakarami po. Ito ay mga palatandaan na ang pananampalataya ay buhay. Kayong pananampalataya ang nag-udyok sa atin para gumawa ng mabuti. Yung pananampalataya ang nagtuturo kung anong tama at mali. 500 taon na ang pananampalataya gumagabay sa atin. Nagtuturo na gumawa. Di lamang ang pista ng Santo Niño, ang pananampalataya nagsimula sa pagdadala ng imahe ng Santo Niño sa Pilipinas. Pangalawa po sa Ebanghelyong ating narinig, dinala yung mga bata kay Jesus. Pinagbawalan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan ng mga batang lumapit sa akin. Let them come to me.
sabi ni Jesus. Sapagkat nung panahon na yon, ang mga bata ay walang sinasabi sa lipunan. Alam naman po natin yan. Pag-usapang matanda, tumahimik ang bata. Pag magkakasama matanda, sa bahay ang mga bata. Alam naman natin yan. At lalo pa noong panahon na yon, they were the least in the society. Kaya pinagbawalan sila ng mga alagad. Pero nung nakita ni Jesus, sabi ni Jesus, huwag niyong pagbawalan. Hayaan niyong lumapit sila. Kaya lumapit yung mga bata, binasbasan ni Jesus. They were blessed by Jesus. And if they were the least in the society, in welcoming them, Jesus welcomed the least. Yung pagtanggap ni Jesus dun sa mga bata, tinanggap niya yung maliliit sa lipunan. Sapagkat noon ng mga bata, tinuturing na maliliit sa lipunan. I think 3 days ago, nagmimisa po ako. Alam ko na, sa labas ng simbahan, may nakita ko. Isang batang napakaliit at pagulong-gulong na kahubad. Habang nag-humilya ako, nakatitingnan ko, I was disturbed and distracted. So after the Mass, nakasutana pa ako, pumunta ako sa labas para kausapin yung nanay. Sabi ko, nanay, ba't mo hinahayaan ang anak mo? Ang dumi-dumi. At di mo inaalaga, wala pang face mask, wala kang face mask. At nagkataon, may 2 social worker. It was a grace coincidence. Paglabas ko, eksakto, may 2 social workers galing sa tulay ng kabataan. It's a Catholic institution. Meron silang center sa Intramuros. Ay, padre na ito. Yan. At habang kausap ko yung nanay, yung napakaliit na bata na nakahubad, nakalollipop, nakayapak, bigla akong niyakap. Nagulat ako. At yung nanay, siguro naisip na madungis yung anak, nagulat din. At yung sutana ko, puro laway at dungis. Pero wala akong magawa. Naisip ko na lang, ganun ang mga bata. They can easily trust and they easily trust others. Kayong bata, kahit saan, natutulog eh. Pag inabot ng antok ang bata, kahit saan tulog. At kahit anong posisyon ng bata, patagilid, padapa, kalahating katawan na nakahiga, pagmasan niyo po ang bata. Kahit anong posisyon, basta inabot ng antok, walang pakialam. Yung tiwala. Kasi when we sleep, that's a sign of trust. Hindi mo alam kung magigising ka pa. Hindi mo alam kung lulooban ka. Kaya pag natutulog ang tao, may kasamang tiwala yun eh. At yung bata, kahit saan abutin, kahit anong pwesto, makakatulog yan. At pag binig mo ng pagkain, tatanggapin. Walang tanong. Walang tanong. Kaya nung tinawag ni Jesus yung mga bata, tinuturo sa atin, when we welcome the children, tinuturo sa atin also to welcome the least. To welcome the least. It's not only about children. It's about the least in the society. Talagang putik-putikan yung sutana ko. But it was okay. Kapagkat yun ang naalala ko Jesus. Kaya Santo Niño, hindi lamang kinagigiliwan ng bata. Pinapaalala ng bata
na si Jesus sa kanyang pagtanggap sa mga bata, tanggapin din natin ang mga aba na tinuturing sa lipunan. Kasapisang ito ng Santo Niño, ilingin natin kay Jesus, kung kinagigiliwan natin ang batang si Jesus, kagiliwan din yung mga aba. Huwag lang kagiliwan yung magandang imahe. Kagiliwan pati yung aba, sapagkat iyon ang pinalapit ni Jesus sa kanya. Masaya ang Santo Niño. At nag-uusap kami ng ibang kasama kong pare. In 2020, ang tanging prosesyon na naganap, prosesyon ng Santo Niño. That was the only procession we had in 2020. At napakasaya ng prosesyon ng Santo Niño dito sa Binondo. Yun ang una at huli prosesyon last year na naganap. Napakaraming candy, kung ano-anong biskwit, pagkain. At yung mga bata ay tuwang-tuwa. Sabi ko nga, huwag lang natin kagiliwan ang batang si Jesus. Kagiliwan din natin yung mga pinalapit niya sa kanya. Mga aba na maliit ang turing ng lipunan. Santo Niño de Binondo, ipanalangin mo kami. Santo Niño de Binondo, ipanalangin mo kami. Santo Niño de Binondo, ipanalangin mo kami. Magsitayo pong lahat. At sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng isang batang lumalapit sa kanyang mapagmahal na Ama. Sa bawat kahilingan, Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging modelo nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang tuluyang masalamin ang mabuting balita sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Umunlad nawa ang mga adhikain ng mga pinuno ng ating pamahalaan upang lalong mapahalagahan ang kapakanan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng aming lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Lumago nawa kami bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng aming pagtulong sa mga kabataang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong marapat kumalinga sa kanila.
Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging maligaya nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ipinangako mo sa kanila, O Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, aming ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pangsariling mga kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo, patuloy lawa silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, gayon din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Diyos aming Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng kalakasan at pag-asa sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ng handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasal sa buhay na walang hanggang. Kaya kaisa ng mga anghel nag-isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, ngay banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Nihiling namin kamyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa maayos na pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors. Kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon, sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ng komunyon. Ikaw ang verbo na nagkatawang tao, iniluwal ni Maria, lalang ng Espiritu Santo, dahilan sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, bigay ng Ama na nahan sa mundo. Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng taong nananalig at nagmamahal sa'yo. Mahal na Poong Jesus, Senyor Santo Niño, dinarangal namin dakilang ngalan mo. Sa at dalangin namin ay magiliw mong dinggin. Pamilya't sambayanan ay iyong pagpalain. Ang kabataan mo puno ng kabanalan, isang bathalang aral na aming tutularan. Tulad ng pasli sa pangangaral mo'y tinurang ang pinakadakila sa iyong kaharian. Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng taong nananalig at nagmamahal sa'yo. Mahal na Poong Jesus, Senyor Santo Niño, dinarangal namin dakilang ngalan mo. Sa at dalangin namin ay magiliw mong dinggin. Pamilya't sambayanan ay iyong pagpalain. Sa at dalangin namin
pamilya at sambayanan ay iyong pagpalain. Magsiluhod po. Dasalin natin ang panalangin sa Santo Niño. O Santo Niño, basdan mo ako ngayon sa iyong harapan na nagpupuri sa iyo at tumihingi ng iyong pagpapala. Sumasampalataya ako sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan at sa iyong walang hanggang awa. At ako'y buong pusong nananalig na sa paraan ng tapat na pamimintuho sa iyo ay kakamtin ko ang mga kahilingan ko. Ikaw ang Panginoong Hesus ang nagsabi na sino mang humingi ay bibigyan, sino mang humanap ay makakatagpo, at sino mang kumatok ay bubuksan ng pinto. Ngayon ay buong kapakumbabaang dumudulog ako sa iyo upang humingi, umanap at kumatok sa pinto ng iyong awa. Turuan mo po ako kung paano maitutuwid ang aking buhay upang maging karapat-dapat sa iyong kabutihan. Huwag mo nawang talikdan, O Santo Niño, ang aking pagsamo, kundi ito'y iyong dinggin kung nauukol din lamang sa lalong kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. Santo Niño de Binondo, Ipanalangin mo kami. Santo Niño de Binondo, Ipanalangin mo kami. Santo Niño de Binondo. Ipanalangin mo kami. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong paikiisa sa ating banal na misa sa pista ni Santo Niño at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming. Maraming salamat po sa inyo. Happy Fest din po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay si Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat.
Sunlight, crystal,